Attorney Nilcia, anong dapat? Ask ko lang po, what if nabuntis ni Sir ang kanyang student? Ang student po is 15 years old. Makukulong po ba si Sir? Kahit na sinabi ng bata na pananagutan na lang ang baby nila, sustintuhan? If makukulong si Sir, anong grounds? Gaano katagal at mawawalan ba ito ng license? Attorney Neil? Si Sir! Oy! Oh, Sir! Nine love! Si Sir nagkaroon ng karelasyon na 15 years of age. Nine love. Pag sinabing Sir, no, ito'y nakapagtapos, ibig sabihin matanda na. Nakapagtapos, oo, nagtuturo na si Sir. Nakapabuntis siya ng 15 years. Ibig sabihin high school ito. Oh, ngayon, nangako si Sir na, at saka magandang relationship nila. Sa yung bata alagaan, sustintuhan. May kaso ba si Sir? Paano kung hindi man siya pinilit, yung babae hindi pinilit, kusa siyang bumigay kay Sir. Kusa siyang nagpagamit kay Sir. May kaso ba si Sir? Nabuntis siya ni Sir. May kaso ba si Sir? Ang kaso ni Sir po ay rape. Yun. Nako, Bombo Vince, rape. Kusa siyang bumigay. Kasi below siya ng 16 years of age. Rape yan. Siya isang guro. Under influence niya yung bata. Oo. So, rape ang tawag dyan. Oo. Pag rape po, Bobo Vince, ay wala po yan. Piyansa. Ay, nako. Nako. Nandun siya sa loob ng kulungan. Kasama niya si Batman. Bobo Vince. Kasi si Batman forever. Oo. Kaya siya doon sa loob ng kulungan forever. Yan po ang mangyayari po sa kanya. Oo. So, si Sir ay nakipagrelasyon sa isang student. Siya ay may influence na sa bata. At ang batang ito ay below 16, which is 15 years old. At nabuntis niya. Kahit hindi niya pinilit, kahit nagustuhan ng bata ang nangyari, dahil siya ay isang 15 years of age, ang sabi ng batas, ito ay isang rape. Dahil ito isang rape, ito ay non-billable. Dahil wala itong piyansa, ibig sabihin, hindi siya pwedeng makalabas ng temporary. Nandun siya sa kulungan na lang atitira. At kung siya ay may convicted, siya ay pwedeng mahatulan ng perpetua, reclusion perpetua. Ibig sabihin yan, life sentence sa English. Kasi gumagamit kami ng mga Latin. So, ano mangyayari kay Sir? Mabubulok siya sa loob ng kulungan. Yan po ang mangyayari kay Sir. So, ang tanong nito, anong pwedeng hakbang ang gagawin ni Sir? Ang gagawin ni Sir ng mga hakbang, kung naniniwala kayo po sa batas, ay ito po ay isang lecture po sa lahat ng mga guro. Bakit ginawa ang batas na ito? Kasi masyado na kasing aggressive ang mga bata ngayon natin. At upang naman, huwag naman isamantalahin nitong mga guro, ang batas po na yan, kasama dyan ang mga pari, ministro, imam. Huwag i-take advantage nila kanilang magiging influence dun sa mga bata. Kaya, dahil sa influence kasi, itong mga bata, madali nilang ma-influensyahan. Kaya ang batas na yan ginawa. Yung ascendancy ang tawag namin dyan, yung influence mo dun sa yung mga employer. Yan po ang ibig sabihin po ng batas na yan. So yan po ngayon ay pinalakas pa po ng ating pong gobyerno ang kaparusahan. So si Sir po ay isa pong halimbawa na ibibigay o pag-ipaalam sa iba na itong mangyayari sa inyo pag pinatulan ninyo ang mga bata at kayo ay nakapagrelasyon sa kanila. Mas pinabigat pa po ng ating pong batas. So, yung magulang, yung mga lolo, tiyo, ito po sila na po sa kategoring ito na binibigyan po ng life sentence po ng mga kaparusahan. So, makikita nyo anong dapat. Ang nangyayari, Bombo Vince, dahil may influence. Actually, Bombo Vince, marami tayong na-encounter ng mga ganitong problema. Na nakita sa media. Ang ginagawa nila, binabayaran nila yung mga kamag-anak. Magkano. Kasi kadalasan ito, may mga edad na ito sila, may mga influence talaga ito sila. Perang pinapaikot nila.
kadalasan kasi mga biktimang ganito ay yung mga mahihirap, Yun. province. Oo, Mhm. mahihirap. Pero itong napakasikat na naging case, yung nangyari kay isang sikat na congressman, so almost the same ito. Bata pa yung babae rin. Ibininta ng kanyang stepfather, something like that. Oh, almost the same ito. Oh. At ang gumamit naman, isang may influensang congressman. Oo. Yung edad ng mga bata. Hoy. Basta, yung iba naman bumubis ay nagkakatuwaan lang. Aggressive na nga ng mga bata nga. Kaya, nung panahon, sumikat ang batas nito nung panahon, yung si dating commissioner pa si Santiago. Si Miriam Santiago, napansin niya, nasa loob siya ng isang restaurant. Tapos, tuwang-tuwa itong mga foreigner na marami mga bata, mura lang, makukuha nila. So, dito naging controversial ito. Read doon, read dito. Doon sumikat si Miriam Santiago at doon napansin din ng ating gobyerno na panahon na upang gawin yung batas upang bigyan ng proteksyon ang ating pong mga bata. At ngayon pinapalakas pa nila dahil ito, pinapalakas nila. So itong kaso ito, mismo yung maestro, si Sir, ay nag-take advantage doon sa isang bata. Kasi ang bata na in love sa kanya. So niligawan niya. Ang bata nakagusto sa kanya. Tinag advantage niya, ginalaw niya, bumigay si bata, tuwang-tuwa. At nabuntis niya. Akala ni Sir ay wala siyang pananagutan kasi yung bata in love, kusang bumigay, walang reklamo. Hindi ganun ang batas. Si Sir ay paparusahan upang bigyan ng halimbawa ang sino pa mga guro. Ito mangyayari sa inyo pag pinatulan niyo. Life sentence, o ang tawag namin dyan sa Latin, reclusion perpetua, habang buhay na pagkakabilanggo. Walang piyansa yan. Sad to say, kasama niya si Batman. Ay. Forever. Sa Facebook page ko po, Attorney Nilcia, ano ang dapat? Yun. Mag-follow po kayo, subscribe, and like sa aming mga post. From 1 o'clock to 3 o'clock in the afternoon, every Sunday po, Philippine time.